Good morning, my dear brothers and sisters, Morning, Mons. and welcome to all of you to the Manila Cathedral. Welcome especially to those who are first-timers. And I also would like to greet a pleasant morning ang mga sumusubaybay sa atin sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pinagtatrabahuhan. I will start with this group sitting in front of me. Can you see me? Yeah, good. Can you see the image of the Blessed Mother? Ba't nagre-react? Can you see the image of the Blessed Mother? Yes, okay. Can you see what is behind the wall behind the image of the Blessed Mother? What is behind that wall? It's a thick wall, this thick. Can you see the whole stained glass window from top to bottom? Can you see it? No. Now, I'll deal with the people at the side. Can you see me? Don't look at the TV monitors. Can you see me? Some of you can, because I can see some of you. But some of you cannot see me, because there is a big column between the two of us. Now, to all of you I ask, are you blind? Why can't you not see the window at the back of the wall? Bulag ba kayo? At kayong mga nasa gilid, bakit hindi nyo ako makita? Bulag ba kayo? Of course not. You are not blind. You were able to come over to the Manila Cathedral. You can see, you can walk. You are not blind. But there are things that we cannot see. And that is what I call the limitation of physical sight. The limitation of the physical sight. Hindi lahat nakikita ng ating mga mata. Unfortunately, it is the eyes that we normally used in making judgment. Normally, it is the eyes that we see in making decisions. Normally, it is the eyes that we use to make choices. Kaya madalas, nagkakamali tayo kasi yung ating desisyon batay sa hindi kompletong nakikita. Let us go to the first reading. The Lord instructed Samuel, "Go to the house of Jesse. And from the children of Jesse, from the sons of Jesse, I will choose the next king." So punta si Samuel. And then, nung makita niya yung panganay na anak ni Jesse, sabi niya, ito na siguro. Okay? Ito na siguro. Kasi matipuno, matangkad, gwapo. Pero nang sabi ng Panginoon, hindi siya. Hindi siya ang pinili ko sapagkat kayo, ang tao, ay nagpapasya ayon sa nakikita ng mata. Pero ako, ang Diyos, nagpapasya ayon sa nakikita ko sa puso. Many times, we make choices by what we see. And many times, we fail and make mistakes because what we see is not complete. We are not blind, but we cannot see everything. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang unang turo sa atin ng pagbasa ay magdahan-dahan
sa paghuhusga. Magdahan-dahan sa pagkilatis. Sapagkat baka yung tinitignan mong, mukhang mabait ito. Mukhang mahusay ito. Mukhang pwede ito. We fall in love first by what we see. Yan ang gusto ko. Maganda, matangos ang ilong, maputi, makinis ang balat. Yan ang gusto ko. Gwapo. Okay. Makinis ang balat, malago ang buhok, matangos ang ilong, manipis ang labi, kissable lips. Those are appearances. But we can make mistakes by basing ourselves only on what our eyes can see. Kaya ulitin ko, dahan-dahan sa paghusga sapagkat hindi lahat ay nakikita ng mga mata. Kaya minsan magtataka ka no? Mag-asawa, ang gwapo ng lalaki, pero average lang yung babae. Sasabihin natin, bakit yun na napangasawa niya? No? Katulad ninyo, yung mga mag-asawang naririto, bakit yan ang pinili nyo? Okay? O bakit siya sinagot nyo? Pangunga no? Pero bakit siya? Sasabihin nyo sa akin, Father, meron akong nakita na hindi nakita ng aking mata. See? Meron akong nakita na hindi nakita ng aking mata. Pero mga minamahal kong kapatid, sa Ebanghelyo naman, meron talagang mga bulag, meron talagang mga nakakakita, pero spiritually blind. At ito yung mga Pharisees. Ito yung, siguro yung mga taong nandito sa gilid ko, no? Merong humaharang. Nandito ako, nandiyan kayo, pero may humaharang. Kaya hindi nyo ako nakikita. So that can be an example of spiritual blindness. Yung taong pinagaling ni Jesus can see Jesus, can see the Messiah in Jesus, can see the Savior in Jesus. That's why at the end of the gospel, he said, I believe. While the Pharisees who see clearly are spiritually blind. Nasa harap na nila, hindi pa nila makita. Nasa harap na nila, hindi pa nila paniwalaan. Bakit? Kasi may humaharang. Ano yun? Marami. Maaring bias, maaring inggit, maaring katangahan, simpleng katangahan. Kasi kung minsan, di ba, may mga kaibigan kayo, no? Sinasabi na, iwan mo na yan, niloloko ka lang yan, no? Paulit-ulit kang ginagago niyan. Ayaw makinig. Bakit? Mahal ko mahal. Kahit paulit-ulit na niloloko, nabubulag ng pag-ibig. Nabubulag ng katangahan. Kaya, huwag tatanga-tanga. So mga minamahal kong kapatid, ano yung kuminsan ay kita natin, pero ayaw pa nating tanggapin. Ipinapaliwanag na sa atin, pero ayaw pa rin nating maniwala. Ano yung humahadlang? What is the wall in between us? What is the poste that is in between us that we cannot see what we should see? Hindi bulag, pero hindi makakita. Kasi bias, naiinggit, may galit, o tangang pag-ibig. Sabi nga February 14, araw ng mga puso. Sana daw meron ding araw ng mga utak.
No? No? Wala eh, no? Okay? Araw ng mga puso meron, pero araw ng mga utak, wala eh. Kasi ang daming tanga. No? So mga minamahal kong kapatid, are we blind? Spiritually blind? That what we can see, we deny? What we can see, we ignore? What we can see, we reject? Kaya mga minamahal kong kapatid, our prayers should always be like this. Open my heart, O Lord, that I may see and believe. Buksan mo ang aking puso upang ako'y makakita at maniwala. Amen.